We have announced na meron tayong guest preacher from Cebu ngayon, si Pastor Ido Martinez, but sa providence ng Diyos, hindi natuloy. Alam niyo, amputated yung paa ni Pastor Ido and nag-push through na sila sa flight nila kahapon, knowing na mamaya o bukas ng madaling araw ay kailangan kong umalis din para sa Pastors Conference na dadaluhan ng mga 12 or 13 na Reformed Baptist pastors dito sa Pilipinas, no? At isama niyo kami sa panalangin. Kaya itutuloy natin ang ating pag-aaral sa Isaiah 52 to verse 13 hanggang chapter 53 verse 12. Tinangka ko na gawing isang sermon at hindi ko magawa dahil isa ito sa pinaka mayaman na passage sa buong Bible. Well, tomorrow kapag gumising kayo at tiningnan ninyo ang inyong mga cellphones at binuksan nyo ang social media, may makikita kayong mga announcement at usually wag kayong maniniwala na totoo ito. Most likely, kayo ay nagiging biktima ng tinatawag na April Fool's Day. Ang April Fool's Day, nangyayari yan ng April 1 at marami ang mga theories bakit mayroong April Fool's Day. Isa sa teorya na gusto ko ay yung sa kasaysayan na nung panahon ng 1600s or 1700s sa Europe or 1500s marami sa kanila nagsiselebrate ng New Year ng March 25. Pero dumating sa panahon na ang karamihan ay nag-celebrate na ng New Year's Day ng January 1, pero may mga iilan pa rin ng mga European cities na nagse-celebrate ng New Year ng March 25. So to mock them, yung mga minority na ito, ang ginawa daw ng mga nagse-celebrate ng January 1, inassign na lang nila yung New Year's Day or New Year's week nila na yon as April Fool's Day. At ngayon, alam natin na maraming ginagamit ito para sa mga pagbibigay ng mga jokes at ng mga iba't ibang mga bagay na mga balita. Pero alam natin, ito ay mga jokes lamang. Marami ang naloloko sa una, pero dahil sa consciousness ng marami sa April Fool's Day, ay paunti na ng paunti ang mga nahuhulog o mga biktima nito. Ang April Fool's Day, anumang balita na marinig natin ay usually walang kapatutunguhan. Dito naman natin makikita na kaibahan sa daladala natin na balita o ebanghelyo. Ang ebanghelyong dala natin ay isang balita, isang news, pero hindi ito pwedeng sabihing April Fool's or news. Ito ay isang balita na punong-puno ng katotohanan. In fact, ito ay pag-asa sa lahat ng balita na pwede nating sabihing too good to be true. Ito lang talaga ang mag-fit sa category na yon na talagang totoo pero punong-puno ng magaganda at ng mga katotohanan. Kaya sa Old Testament, ano ang passage na nagbibigay sa atin ng presentation ng ebanghelyong ito na mabuting balita? Pag tiningnan nyo at tanungin ng mga scholars, they would put you or lead you dito sa Isaiah 52 verse 13 to chapter 53 verse 12. This is the most important passage ng buong Old Testament ayon sa mga ibang mga scholars. Let me read to you the inspired, the inerrant, the infallible word of God sa Isaiah 52 verses 13 hanggang chapter 53 verse 12. Hear the word of God. Verse 13, Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and he shall be exalted. As many were astonished at you, his appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. So shall he sprinkle many nations, kings shall shut their mouths because of him, for that which has not been told them they see,
and that which they have not heard they understand. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by a man of sorrows, acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they made his grave with the wicked and with the rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil within the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. You should feel privileged reading or hearing that passage from the Bible. Dahil ito, as I have said kanina, this is absolutely yung para sa ibang mga scholars, the most remarkable chapter in the whole Old Testament. Ulitin ko lang yung sinabi ni Spurgeon about this, that this is one of the chapters that lie at the very heart of the Scriptures. It is the very holy of holies of divine writ. Let us therefore put off our shoes from our feet, for the place whereon we stand is specially holy ground. This 53rd of Isaiah is a Bible in miniature. It is the condensed essence of the gospel. Pag tinignan mo daw ang Old Testament at hanapin mo ng klaro doon ang gospel, ang Mount Everest daw ng Old Testament is none other than Isaiah 52 verse 13 to chapter 53 verse 12. Di ba't sabi ni Luther, dapat daw i-commit into memory ng mga Kristiyano ang passage na ito. Si Polycarp, ang sabi niya, the golden passional of the Old Testament. It is the choices of all the messianic, the crown jewel of the prophets. Bakit? Ano bang meron dito? Well, we said last week na ang Isaiah 53 is the passage na makikita natin yung suffering servant. For many years, in-announce dito sa first 39 chapters yung judgment ng Israel because of their sin. But what happened pagdating sa chapter 40 ay nagkaroon ng message of hope. Kaya sabi sa chapter 40, prepare the way of the Lord. There is hope. At yung hope na ipapadala nila ang Israel, they were expecting a hope na magpapalaya sa kanila mula sa pagkabihag. In other words, it is temporal and it is military might. Ililigtas sila mula sa mga bansa na bumusabos sa kanila bilang isang maliit na bansa.
Pero ang ginawa ng Panginoon sa bandang huling part ng Isaiah, pinakita niya paano darating ang pagliligtas ng Panginoon. Ang pagliligtas ng Panginoon ay nakakagulat dahil may ipapadala siyang servant. So far, so good. Tanggap yan ng Israel. Okay naman, may Messiah. Yan talaga yung pag-asa namin. Pero nabulunan ang Israel pagdating sa Isaiah 52 and 53. Hindi sila makapaniwala na ang paraan ng pagliligtas na gagawin ng Diyos sa kanila ay wala nang iba kundi sa pamamagitan ng pagdurusa ng kanilang Messiah. Hindi ito matatanggap ng isang taong nagdurusa na dahil sa panglalamang ng mga captors o ng mga foreigners. Hindi nila matatanggap na ganito ang mangyayari sa kanila. Kaya maraming mga Israelita tinanggihan, ni-reject at hindi itinuro ang Isaiah 53. Pero alam nyo, isa ito sa dapat naggisingin natin sa ating mga iglesia sapagkat sa Isaiah 53, dito mo makikitang punong-puno ito ng karakter ng Panginoong Hesus. Yung kanyang ginawa, yung nangyari sa kanya. Sino siya? He was in a crystal clear fashion. He was the despised, rejected, pierced for our transgressions, crushed for our iniquities, afflicted, chastised, oppressed, and numbered with the transgressors na ating Messiah. Kaya itong section na ito ay nagpapakita sa atin na kung gusto natin ng tunay na comfort, ang comfort ay hindi manggagaling sa temporal na pagliligtas. Ang tunay na comfort sa atin ay sa pamamagitan ng gawa ng suffering servant. And that is, of course, the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Pag binasa mo ang New Testament, walang ibang mag-fit na character sa suffering servant liban sa Panginoong Hesus. Marami nagsasabi, ang servant na ito ay ang Israel. Makikita nyo mamaya, ang Israel, na nagutom lamang sila, na-miss lang nila yung sibuyas doon sa Egypt. Nagreklamo na sila. Pero binanggit kanina dito, the suffering servant, hindi siya nagreklamo at bumukas ang kanyang bibig sa gitna ng matinding oppression sa kanya. Kaya naman, pinakita ng Diyos na ang greatest deliverance na ibinibigay dito sa Isaiah 53 na pakikinabangan ng lahat ng sasampalataya sa Messiah ay wala ng iba kundi ang sin-bearing work of Jesus Christ. Tingnan ninyo, habang ine-expect ng mga Israelita na ang kaligtasan na kailangan nila ay kaligtasan mula sa Assyria, kaligtasan mula sa Babylon, sabi ng Isaiah 53, ang pinakamatinding problema ninyo hindi ang Babylon, hindi ang Assyria, ang pinakamatinding problema nyo ay ang inyong kasalanan. Kung kailangan ninyong tunay na pag-asa at tunay na pagliligtas, ito'y dapat manggaling sa Messiah na magliligtas ng inyong kaluluwa. At paano naging matindi at pinaka-great na deliverance ito? It is because para mapangyari ito, God had to accomplish some things. And that is to kill His own Son. He has to smite His own beloved Son to save us from the unbearable guilt that we carry. So that's the message. The greatest deliverance God provides is the sin-bearing work of Jesus Christ because God had to kill His own Son to save us from the unbearable guilt we carry. Siguro may mga iba dito pumunta, ang problema nyo, salapi. Ang problema ng iba sa inyo, relasyon. O kaya naman, pighati. Marami kayong nararanasan, nararamdaman, pero anong connection nito? Walang Isaiah 53, binubuksan ng ating mga mata sa tunay at pinakadakilang problema natin dahil pinuprovide niya ang pinakadakilang pangangailangan natin. Hanggat hindi natin nabubuksan ang ating mga mata sa pinakaproblemang ito, parang band-aid lang ang gagawin mo sa buhay mo. So therefore, ang Isaiah 53, sinasabi niya sa atin, ito ang pinakamahalagang bagay, ito ang dapat mong isipin. So anong gusto bang makita sa atin dito na Isaiah para sa ating pag-aaral? Well, we have seen yung first one na ang unang tinuturo dito ay yung pagpapabaya o yung
pagpo-forsake ng Ama sa suffering servant to receive the wrath of God. And I tried to explain to you yung wrath of God na ang ibig sabihin na si Jesus ay na-forsake ng Father, buti pa yung mga Old Testament saints may sumaklolo sa kanila sa oras ng kagipitan. But on that cross, Jesus was not saved. He was forsaken by the Father. At dalawa pa ang makikita natin. Ang makikita natin dito, yung fully substituted to remove the guilt of sin. Yan ang makikita natin sa mga salitang for our transgression. And number 3, fully innocent to complete the work of salvation. Merong tiniis si Jesus para makumpleto ang kaligtasan natin. So tingnan natin yung una as ikalawa, fully substituted to remove the guilt of sin. The passage is filled with the phrase for our. Ano ba yung for our? It indicates yung substitutionary nature of the suffering of the servant. So dito sa gusto kong i-emphasize, sa una, pinabayaan siya ng Diyos. Hinayaan siya ng Diyos na saluhin ang lahat ng poot at galit niya sa mga makasalanang nirepresent niya. Dito naman sa point number 2, gusto kong pansinin natin yung word na for our. Key kasi yun para makita natin na anumang paghihirap na naranasan niya, sa totoo lang hindi niya deserve dahil hindi naman niya ginawa yon, kundi yon ay ginawa niya bilang isang substitute o kahalili. Si Isaiah, consistently, he repeated those first-person plural pronoun na our to drive the point that the suffering servant is in our place. Ma-explain further pa ito sa verses 7 to 9 para ipakita yung kanyang complete innocence. So, ang issue dito, sino bang tinutukoy na we o us? Sino ba nililigtas niya? Well, context-wise, ang Israel ang tinutukoy, pero dahil ang servant, it finds its fulfillment sa Panginoong Jesus, then therefore we are, yung we dyan ay ang lahat ng mga sasampalataya o lahat ng tao niya. Ano ba ibig sabihin ng substitution or substitute? Sabi ng Oxford English Dictionary, it is the putting of one person or thing in the place of another. So, ang substitutionary atonement is actually putting your person or yung itong taong ito in place of another. Siya dapat ang makareceive nito, pero may ibang tao ang nag-receive ng most likely negative na bagay. At tingnan natin sa verse 4. Nakita nyo dyan, surely He has borne our, nandun yung word na our griefs, and carried our sorrows. Tingnan nyo, in an audacious and unthinkable pride. We even thought, yung embarrassing reversal. Isipin nyo, sino daw ang nagbitbit o nagpasan ng griefs at ng sorrow? Ang ibig sabihin ng verse 4 kasi ng Isaiah 53, surely has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Ang ibig sabihin nito ganito, siya ang pumasan ng kasalanan mo, ng griefs mo at ng sorrow mo, pero tinuring mo siya na parang, tingnan mo, siya ay afflicted, siya ay smitten by God, siya ay in-strike ng Diyos, kumbaga parang bagay mo nga, kasalanan mo yan. Kumbaga tinuring siya talaga ang may kasalanan doon sa bagay na yon. Alam natin, hindi niya ginawa, pero dahil sa pagpasan niya, tinuring siya na siya mismo, yung may hawak ng mga kasalanan na yon, at siya yung nagdusa doon sa mga consequences ng kasalanan. He was punished by God for the wickedness na dala-dala niya sa kanyang balikat. Kumbaga parang tinuring siya na wicked, striking Him, God striking Him, smiting Him, afflicted Him. So this means that the griefs the servant bore were not his own. Hindi pala to sa kanya. Kaya nga nando yung word na surely. Hindi originally sa kanya, kundi sa iba. Alam niyo yung grief dyan, yan ay broad term for sickness, infirmity, or calamity. Since ang context nito ay substitutionary work ng suffering servant, it encompasses yung objective and external effects ng sin.
Di ba, kung sasabihin natin sickness, infirmity, calamity, ang dami nito, general. Generic ang ibig niya sabihin, pero tinutukoy niya yung effects ng kasalanan. Ano ba yung effect ng kasalanan? Dahil sa kasalanan, nagkakaroon tayo ng sakit. Nagiging mahina ang katawan natin, nagde-deteriorate ang katawan natin nung pumasok ang kasalanan. So in other words, sin makes us struggle with sicknesses, diseases, and other calamities. But these sicknesses are not undeserved. We are guilty dito. Kaya ang ginamit niyang word is bear or he bore our griefs. Ang Hebrew niyan is nasa cult language yan. In other words, ginagamit yan sa offering, ginagamit yan sa priestly service, na ang ibig sabihin hindi lang to take away, ang ibig din sabihin yan, ikaw mismo ang kukuha, bubuhat, at ipapatong mo sa iyong balikat. At ganito daw ang ginawa ng servant. Hindi lang niya basta parang pinatong lang sa kanya kahit ayaw niya. Ang emphasis dito ay yung servant, willing siya na bumaba siya at kinuha niya mismo yung grief mo at pinasan niya. Napakatamis nito, lalo na sa isang nasasaktan, nagluluksa. Yung palang mga bagay na dala-dala mo, hindi na yan ng Diyos na lumapit ka sa Kanya at pakikinggan Kanya, tinapon mo sa Kanya. Kinuha pala niya. At pinasan niya mismo, kinuha niya mula sa balikat mo. Ganito kawiling ang suffering servant. Yung sacrificial animal na nagkikerry ng kasalanan, biglang napunta ngayon sa Kanya. So therefore, the servant takes the sicknesses and those other external effects ng kasalanan and lifts them up upon himself. Kahit sabi ng Hebrews 9:28, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly awaiting for Him. And then, lipat tayo sa verse 5, nandun yun din yung word na for our. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Now, ina-admit natin at kahit sino naman na yung suffering servant na ito, nagsasuffer siya dahil daw sa transgressions nila. Pero alam nyo, kung ikaw ay nakatira, nabubuhay ng panahon ni Isaiah, isipin mo ba yung pierced for our transgression, crucifixion ito? This was 600 to 700 years before Mount Calvary. Mahirap i-conclude na nasa isip ni Isaiah ay mismong pagpapako. Ang standard method ng capital punishment nung panahon na yon ay stoning. Babatuhin ka hanggang mamatay, not by crucifying. So the words na pierced, crushed, these are the two of the strongest Hebrew words to describe a violent death. So kanina, yung ginawa ng Savior natin, suffering servant, kinuha niya mismo yung pasanin mo, ngayon gumamit pa ng two of the strongest Hebrew words to describe a violent death. Sa atin, mag-isip kayo ng violent word for violent death. Massacre. Chop-chop. Yan yung mga matindi na mga salita. At yung ginamit dito, pierced, crushed. Pierce has the idea ng adjective na Hebrew word na chalal, which means slain. So hindi lang pala naisip ko kasi yung pierce, tinusok, pero sa Hebrew verb pala, ang ibig niya sabihin is pinatay, tinusok, yung buong katawan marahil, yung alam mo, parang kang binarbecue, parang ganito marahil ang nasa isip nila. Crushed means beaten in pieces and destroyed. Ang alam natin na crushed, parang, namatay si Kristo ng ganon. Pero ang description ng Isaiah, parang dinurog. Talagang pinulbos hanggang siya'y dinestroy ng maigi ng Diyos. So the servant was beaten in pieces, destroyed, pierced to death, because he bore the sins of his people. O naintindihan na natin ngayon ano naging resulta nung kinuha niya pala yung griefs mo at nung sorrow. Kasi alam mo, kung ikaw ay counselor, sasabihin, akin na yung griefs mo, akin na yung sorrow mo,
ang mangyayari lang, samahan kita sa kalungkutan. Ganun ang iniisip natin. Ang naging resulta sa suffering servant, nung kinuha niya yung griefs mo, yung sorrow mo, siya ay na-crushed. Siya ay dinestroy ng Panginoon. Because yung griefs mo at sorrow mo, these are all the explanation or yung description ng kasalanan. Tapos verse 5, nandun yung word na upon him was the chastisement that brought us peace. Nandun yung word na brought us. Hindi man siya for our, pero nakita nyo yung ginawa na chastisement nag-result ng ganito. Jesus also fulfilled this because he was chastised and punished by the Roman authorities. In fact, nung na-chastise siya, illegal ang kanyang trial at yung verdict, yung sentence, walang maayos. Kangaroo court ang nangyari. At anong naging result? Nagkaroon siya ng raw wounds and marked with stripes. At bakit niya ginawa ito? Para daw magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam niyo yung peace dito, ito yung Hebrew word na shalom. Shalom, ito yung pupunta namin church bukas. Shalom, ang ibig sabihin is yung removal ng enmity between God and sinners which brings wholeness. In other words, ang tao kung hindi daw na-chastise, na-punish, hindi kayo magkakaayos ng Diyos. Walang kapayapaan. Kailangan may ma-exact na due punishment dahil ang Diyos ay banal, dahil ang Diyos ay matuwid. He cannot just sweep it under the rug. So therefore, kailangan para magkaroon ka ng kapayapaan, shalom, sa Diyos, kailangan meron munang ma-punished. Kailangan meron munang maparusahan. Ang shalom pa naman, ang ibig niya sabihin, hindi lang peace, kundi wholeness. Yung pagiging healthy, yung pagiging maayos, tranquil. Isaiah 53 verse 5, and his wounds we are healed. Napaka-marvelous nito. Imaginein mo, yung wounds ng suffering servant ay hindi contagious. Kung meron kang sugat, anong gagawin pag may nakita ka na parang may sugat na sobrang lala? Hindi mo ididikit ang katawan mo doon sa kaibigan mo, o kaya yung anak mo, makikita mo, may sugat yung isa, pagdidikit mo pa, pwedeng mahawa, o kaya pwedeng ma-irritate yung kanyang... Sabi niya dito, yung kanyang sugat, hindi contagious. It will not make you sick. In fact, on the contrary, it will make you well. He will heal your... by His wounds, you were healed. Not physical, but spiritual wholeness. So, nakikita ninyo yung si Isaiah, language niya, sickness, multiple times. Nakikita niya kasi yung sin. Dinidescribe niya dito parang worst kind of cancer, worst kind of sickness. And then sa verse 6, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. So, implicit dito, violent death. Talon tayo sa verse 10, nandun yung word na for. His soul makes an offering for guilt. So after saying na it pleased God to crush him, ang servant daw naging offering for guilt. Alam nyo, ang guilt offering, clear text ito ng substitutionary atonement. This passage shows na hindi totoo yung liberal view na divine child abuse. Nung sinabi daw ng Panginoon na verse 10, He was pleased to crush His own son, o the servant. Napakalupit naman na tatay nito. Sino ba yung parang natuwa na ganon? Pero alam niyo, ang tamang explanation doon, hindi natuwa ang Diyos doon sa pain or sa in-inflict niyang sakit. Natuwa siya doon sa satisfaction ng justice na na-achieve nung sacrifice. Nung sinacrifice si Christ, natuwa siya dahil nagkaroon ng justice, nagkaroon ng salvation. Not necessarily na natuwa siya na mismong sinaktan niya yung tao na yon. Well, of course, kung titingnan natin ang justice, natutuwa rin ng Diyos na nag-exact siya ng wrath upon these people na wicked. But ang kanyang aim is also matuwa because of the result of that sacrifice. So the suffering of the servant was a guilt offering. Maraming uri ng guilt offering sa Old Testament, but the final one is satisfaction and propitiation. And then, dito naapis ang Diyos sa verse 12, and makes intercession for the transgressors. So, gusto ko lang bigyan kayo ng mabilis na summary. Ang pinakita ko sa inyo is this: for our transgressions, for our iniquities,
He brought us peace. We are healed. Our iniquity was laid on Him. Offering for guilt, intercession for transgressions. Napakaraming ginawa at binuhat ang suffering servant para sa ating kapakanan. Now, paano natin to makikita at what principle can we get from this? Well, makikita natin dito, walang kasalanan itong suffering servant, pero ginawa ito para doon sa mga taong ito. And what do you call that? Minsan kasi yung substitutionary atonement, masyado tayo na-focus doon sa theology ng substitutionary atonement. But let me tell you, substitutionary atonement tells one thing, the love of God. Kasi binigay niya yung anak niya para sa mga makasalanan. And that is the point here. God's willingness to kill His own Son as substitute to unworthy sinners displays the greatest act of love that cannot be matched or doubted. Isipin ninyo yung pagpapalit. Hindi ito pagpapalit na prisoner ka, prisoner din ito. Sige, yung prisoner, iswap na lang. Pareho-parehong prisoner, parehong makasalanan. No. This is the Son of God. Ang binalit at binigay, kahalili, sa isang parang uod lang sa kanyang kasalanan. So, there is no more motivation and reason for God that is greater na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak except His love. At yan yung pinaka-conclusion ng substitutionary atonement or yung pinaka-reason niya, the love of God. Kaya titingnan mo, even election, nanggagaling yan sa pag-ibig ng Diyos, kaya nag-elect ang Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. 1 John 4:10, in this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Anong interpretation ng New Testament sa substitutionary atonement of Christ? It is the love of God. Display ng pag-ibig ng Diyos. Pwede naman niyang piliin to spare His own Son at i-allow niya tayong makonsume ng kanyang holy wrath and spend the final state with the company of the wicked. Kasama ang mga demonyo, mga minions niya. It's a perfect match in hell. Ito yung deserving natin na makasama. But because God is love, hindi niya inabuso ang kanyang anak dahil nasisiyan lang siya na manakit, kundi dahil minahal niya itong mga taong ito, minahal niya mga makasalanan na katulad natin, hindi natin maintindihan paano na kaya ng Diyos na patayin ang kanyang anak dahil perfect holiness siya at tayo in our sinfulness and creaturely mindedness, hindi natin may paliwanag kasi tayo blinded or clouded tayo ng ating pagiging tao, and we can just only praise God na ang Diyos na ito na punong-puno ng pag-ibig, kaya niya na patayin ang sarili niyang anak na hindi siya magkakasala at madidisplay ang greatest act of love. Minahal niya mga makasalanan na tulad natin. For us, ito ang misteryo ng Ebanghelyo na buhay na magpakailanman na magpapahanga at magpapa-amaze at mag-humble down sa atin. This is what the scriptures call substitutionary atonement. Kahit saan mo tingnan ito sa New Testament, isa lang ang explanation, God's love for unworthy sinners. Sabi ni Ray Ortlund, substitution is the very meaning of love. Substitution is the very meaning of love. Sa A Tale of Two Cities, yung character doon, si Sidney Carton, he takes another man's place doon sa parang bibitayin siya. Pero, dahil nagkaroon ng paghalili, sinubstitute na defeat yung lust for revenge ni Madame Defarge. And while he was about to die, itong young girl na ito na may execute, na-realize niya na si Carton, nagkaroon sila ng change of place with the condemned man. And sinabi sa kanya,
I think you were sent to me by heaven. Nagkaroon ng kaligtasan, naiwas ang ganitong bagay, but this was just on this book na A Tale of Two Cities. Kaya ito ang napakaganda na tinuturo ng substitutionary atonement. Sa Psalm 103 verses 10 to 12, He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Now, the question is this, paano nangyaring hindi na tayo magbabayad ng ating iniquities? Nagbago na ba ang Diyos? Bakit hindi na tayo pinagbabayad? Lumuwag na ba ang standard ng Diyos? Di na ba siya just, holy, and righteous? No. He continued and He will always be righteous, just, and holy, but because of the suffering servant, dun binuhos ng Diyos. Isipin nyo, yung repayment, yung wrath, yung anger ng Diyos, He had laid iniquity upon us all. Biruin nyo to, just try to calculate. Isang suntok at isang dura lang sa mukha mo, nakakainsulto na at nakakainis na yon. Yung pa kayang lahat ng kasalanan mo mula nung hindi ka pinapanganak, na nasa sinapupunan ka ng nanay mo, hanggang sa lumaki ka, ipatong mo lahat yon sa isang tao at siya ang makaranas ng paghihiganti ng Diyos. Kung ikaw ay nakipag-away at ang ganti sa iyo ay suntok, dura, masasaktan ka na. Isipin mo, isang tao, binigay ang lahat ng kasalanan niya. Yung Kristiyanong ito, mula nung bago pa siya'y panganak hanggang siya ay tumanda na, lahat ng nagawa niyang kasalanan, lahat ng record ng Diyos sa kanya, ipapatong sa balikat ng Panginoong Hesus. Isang tao pa lang yon. Di ba sabi ng psalmist, nasa tiyan ka pa lang na nanay mo, you already speak lies. Hanggang gumapang ka, nakapaglakad ka, all you ever did was sin, sabi ni Paul Washer. Tapos hanggang ngayon, the more na tumatanda ka, habang nagsasaya ka na malakas ka, binibiyayaan ka ng Diyos ng panibagong taon, nagbe-birthday ka, humahaba yung panahon mo sa mundong ito. Alam mo, humahaba din ang panahon mo sa pagkakasala. As you grow older, the sins you will commit increase and they multiply. Yet God continue to grant you birthdays anyway, kahit punong-puno ka ng complaints, unbridled thirst to have many more birthdays and to have all the things sa mundong ito habang ikaw ay buhay. Imagine mo yung lahat ng kasalanan mo ng isang nagbe-birthday na 40 years old, 50 years old, 60 years old, 80 years old. Ang dami niyan. Isang Kristiyano, i-multiply mo sa lahat ng mga elect na ni-represent ni Christ. Nakikita nyo ba kung gaano karami ang daladala? Daladala na kasalanan ni Kristo sa krus, yung suffering servant? Imagine the horror and the fear of the Lord Jesus nung Friday afternoon na yon. Not even one sin pa naman ang palalampasin ng Ama. Limbawa, meron ka lang nagawa na sa isip mo, pati yun, pagdurusahan ni Kristo nung panahon na yon, kung ikaw ay kasama sa mga nirepresent niya. Kasama yun, walang in-spare ang Diyos. Lahat ng ating kasalanan ay pinatong sa ating kahalili upang magkaroon tayo ng tunay na shalom, peace. By His wounds we would be healed. April na naman bukas, usap-usapan for sure, ang anniversary ng Titanic, April 12 yon nung lumubog. Pero alam nyo, napakalalim na ng pwesto ng Titanic ngayon. Kaya kailangan mo talaga ng high-tech na equipment at ng machine para mapuntahan mo yon. Pero napakatindi ng pressure doon sa ocean floor that it is easier for man na makapunta sa space rather than sa depths of the sea. And I discovered na yung pressure daw sa pinakailalim ng dagat is kung pupunta ka doon, para ma-imagine mo sa language natin gaano kabigat kung bigla kang nandoon. Yung level na parang sa Titanic o mas malalim pa doon, para daw may 50 na Boeing 747 jets sa iyong ulo.
50 nakapatong na mga eroplanong malalaki. Ganong kabigat ang pressure sa ilalim, sa ocean floor, sa depths of the sea. Isipin mo si Kristo. Yung iniisip mo lang na may galit ng isang tao sa'yo na gusto ka na niyang awayin, isang tao pa lang yan. Pero isipin mo, all the elect nasa kanyang balikat nung araw at nung oras na yon. Pero tinuloy, naging kahalili natin ng Panginoon because of His love sa atin. At ito ang marvel ng doctrine ng substitutionary atonement para mawala ang guilt natin sa harapan ng Diyos. So the challenge here is that we have to look to Christ not only for the defense against sin, but to cultivate and nurture yung love natin for the Savior. Kung ang substitutionary atonement means love of God, therefore whenever we look on the cross, napupukaw ba yung pag-ibig mo? Mas lalo bang na-encourage na mahalin mo yung Savior na yon? Because if Ray Ortland was correct in saying that substitution means love, nakita mo yung cross is all about substitution, ginagamit mo ba yung cross? Yes, panlaban sa kasalanan. Pero ginagamit mo rin ba yan para ma-nurture, ma-cultivate ang love mo sa Panginoon? Usually, tumitingin ka sa cross to help you kill sin. But one of the greatest applications of substitutionary atonement ay hindi lang panlaban sa kasalanan ng krus. Ito rin ay napakamasaganang paraan para mas sumagan ang pag-ibig mo kay Kristo. Naroon ang tunay na pag-ibig, binigay niya ang buhay niya sa atin. Alam niyo, ang dami magsasabi sa atin, mahal tayo ng taong ito. May mga kaibigan ka magsasabi, mahal ka ng kaibigan mong ito. Pero ang mga taong ito, ibibigay ba nila ang buhay nila sa iyo? They cannot give their lives palagi sa iyo. Ang dami magsasabi niyan. But if substitutionary atonement is the very definition of love, and this is Christian love, this is the Christian meaning of true love, then therefore, ang application nito sa atin is that we should look on the cross and have that kind of nurturing ng pag-ibig natin sa Panginoon. Ang mga Puritans, they were known to have that ardent love for Christ. The greatest men, pag tinignan mo sila, they were able. Magtataka ka, bakit kaya nilang iwan ang pamilya nila at pupunta sila doon, iwan nila yung roots nila, pupunta sila sa India, sa Burma. Bakit itong mga taong ito, they were able to give their lives. At pagsasabihin, kasi tinawag sila ng Diyos, kawawa naman, walang tatayo doon sa gap, wala magmi-ministry, kawawa yung church. Yes, that may be a noble reason. But let me tell you, ang mga tatagal hanggang makakaya na mamatay para sa Ebanghelyo, they will always have that reason. And that is the Lord Jesus Christ. Yung pag-ibig nila sa Panginoon. Because someday, pwede kang matisod sa mga ibang tao. Magkakaroon ka ng discouragement. Mawawalan ka ng gana even sa iglesia mo marahil. O kaya naman sa grupo mo. O kaya naman sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. But on Christ, doon sa kanyang krus, dito walang disappointment. The loveliness of Christ. Ito yung book ni Samuel Rutherford. Dito niya sinabi na ilagay mo sa kabila ang lahat ng mga bagay, everything that is beautiful, everything na magandang amoy, na everything na precious and lahat ng ganon. At ibigay mo doon sa kabilang scale si Christ. Ang sabi ni Rutherford, Christ will still outweigh itong mga magagandang bagay na ito. Are you constantly meditating sa substitutionary work ni Christ? Ito ang susi, kapatid. Minsan nagtataka tayo, bakit hindi na ibibigay ng ibang tao ang kanilang oras, talento, resources sa Diyos o kaya sa gawain? Bakit nagkukulangan tayo sa mga sakripisyo nila? Baka ang problema, masyado tayo nakafocus sa responsibility nila pero kulang ang pangunawa sa sacrifice ni Christ sa kanila. I always claim
that there is not a heart so hard that will not melt at the mere sight of the cross. Walang matigas na puso na hindi malulusaw kapag nakita ng tama ang krus. Ito yung bagay na kakayanin mong magmahal kahit sa mga hindi ka mahal-mahal. Ito magiging susi kung paano ka magpapatawad. Ito magiging susi kahit ikaw parang inaabuso na, patuloy kang magbibigay, magpapatuloy. If the substitutionary death of Christ ay makita mo. Napakaganda rin ng natutunan ko mula kay James Denney. Sabi ni James Denney, pag tumingin ka daw kay Kristo, meron siyang tinawag na the spark of the substitutionary death of Christ. Nung sinabi ni Paul na mas maigi na pupunta ako sa impyerno basta ang Israelita ay makapunta sa kalangitan. In other words, si Paul mismo, ina-apply niya yung substitutionary work ni Christ na para sa kanya, kailangan magkaroon din siya ng kahit papaanong element ng substitutionary love na yan. Sinong hindi mapupukaw ang kalooban at mababasag yung pride sa ganitong kataas-taasang Diyos na nagligtas sa iyo, inihaon ka sa putik ng kasalanan, hindi ka karapat-dapat mahalin, pero ang ginawa, binigay pa rin sa iyo ng Panginoon ang pinakamaganda, ang kaligtasan. The love of Christ should compel us to worship and to serve His people. Sabi ng Romans 5:8, God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. Para sa akin, napaka-comforting nito. Sapagkat maaari na nasa ospital ka, o bukas pwedeng hindi ka na maganda. Bukas pwedeng bangkarote na ang iyong buhay. Bukas ay hindi ka na masyadong papansinin. Pero sa Romans 5:8, binibigyan ka ng isang pag-asa ng Panginoon na pangahawakan mo. Na dito mo malalaman na ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamali o hindi nagbabago. Ito yung sinabi niya that Christ, this is how God demonstrates His love for us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Paano mo malalaman na mahal ka ng Diyos? Hindi sa circumstances mo, kundi sa pagkamatay ng Panginoon. At kung merong tinatawag si James Denney at si Paul na spark of substitutionary work, pwede ko bang hamunin kayo na kung nagawa ng Panginoon na ialay ang kanyang buhay sa iba, substitutionary work, hindi kaya na ang dapat na standard natin ngayon sa pagmamahal natin sa kapwa ay ang ganitong uri ng Christian na may spark ng substitutionary element. Sanayin mo ngayon ang sarili mo na magsakripisyo at mahirapan para sa iba. Ito ang sinampalatayanan mong ebanghelyo. Kung nagawa na Panginoon ialay ang kanyang buhay, ibig sabihin, hindi lang pang-special, pang-missionary sa third world country ang mga nagbubuwis ng buhay, kundi lahat ng Kristiyano, ialay ang buhay, hindi lang sa kanilang Panginoon, kundi sa ibang mga kapatid. Ito yung sabi ng 1 John 3:16-18, by this we know that He laid down His life for us. Anong kasunod? We ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Nire-rebuke nito yung sub-Christian standard natin ng damayan at pagbibigayan sa buhay natin. Madalas tayong mga Kristiyano, katulad tayo ng mundo. Hindi tayo radikal sa ating pagbibigay ng buhay. Minsan katulad na tayo ng mundo na inuuna natin yung interest natin at hindi yung iba. For example lang, simpleng pagbubukas ng ating mga bahay. May mga Kristiyano na kaunti na lang aatakin sa puso kapag pumunta ka sa bahay nila na hindi ka nagsabi at walang schedule. Not because they want na papaglingkuran ka bilang bisita at ihanda muna ang iba, but because some people and some Christians, they see visitors as abala sa kanilang buhay. Interruption sa kanilang mga schedule.
course, we are not saying and encouraging na kung ikaw ay Kristiyano, pupunta ka sa kapatid mo, laging ganun ang gagawin mo. Pero dito sa book ni Rosaria Butterfield about hospitality, pinaliwanag niya na isa itong Christian issue. Yung pagbubukas ng ating mga tahanan dahil the gospel comes with a house key. Hindi daw pwedeng binuksan mo ang puso mo sa ebanghelyo pero sarado ang maraming mga bagay sa buhay mo. You would have to open your heart, including your home sometimes. This is just one example ng pagdadamayan. Because our Savior, He has given His life and demonstrated His love by substitutionary atonement. We give our lives sa mga tao. Another challenge dito, this reminds us of the language we use in describing or talking about our sins. Pag tinignan mo sa Isaiah 53, ginamit yung salitang mistakes, tama? Shortcomings, innocent lies, white lies. Of course not. Mabibigat ang mga salitang ginamit. Ang ginamit na salita is iniquities, transgressions, guilt. Paulit-ulit na ginamit ang iniquities, transgressions. Bakit? Dahil mabibigat ang ginamit ni Isaiah na ginawa sa Panginoon. Imaginin mo, nagdusa ang Panginoon bilang kriminal, pinatay siya, kinrush siya, pierce siya, tapos sasabihin mo, sa kasalanan mo na yan, white lies lang, honest mistakes, or generalized euphemistic description mo ng kasalanan? No. Kung yan ay kasalanan, we have to expose it using the language of Scripture. Ang kasalanan natin dito, they are not honest mistakes, they are iniquities. They are transgressions. Ganito yung sinabi ng Isaiah 53. We, of course, di naman tayo ignorant na hindi natin alam na there are such words like honest mistakes. We are not saying na hindi natin gagamitin yung mga words na flaws. Ang sinasabi natin dito, we do not hide our real sins by trivializing them, by trying to replace them with these kinds of honest mistakes or flaws and soft words. When we use these words, we use them properly and appropriately. And Isaiah 53 tells us, namatay ang Savior mo sa kahindik-hindik na paraan, tapos pagagaanin mo lang ang kasalanan mo. We insult our Savior when what He did ay bayaran tayo sa ating mga kasalanan, but He died also in the most gruesome way possible in the mind of God, then we cannot just even have yung genuine humility na tawagin yung kasalanan, kasalanan, at yung evil, evil. Kailangan i-call out natin yan as God sees them. How unfair it is kung si Christ, He was pierced and crushed by God for your murder, for your slander, for your evil spirit towards others, toward your rebellious attitude to your authorities, by having a divisive spirit, then you just call it nagkamali lang, nakalimutan lang, sorry na, Freudian slip lang. Ang tawag mo sa gossip and slander. Kung naninira ka at nag-accuse ng brethren, you're being basically diabolos, accuser. Huwag mong idahilan sa Diyos na ibas na sana, ibang yung words natin na parang innocent. Siyempre may time na sana all, nagbibiruan tayo. But is there a possibility that even behind our sana all, there is lurking envy, jealousy, and complaint sa Diyos? May tawag ang Diyos dyan, 10 CV. Thou shalt not covet. Pwede itong gamitin. Pwede itong gamit, pwede itong status in life, pwede ring ministry ang kainggitan. Huwag mong tawagin lang na irresponsible surfing kung nagbabrowse ka ng porn sa iyong computer. O kung nagnanasa ka ng babaeng hindi mo asawa. May tawag ang Biblia dyan, adultery of the heart. Baka may karelasyon ka ngayon at meron kang physical indiscretion with that boyfriend or girlfriend or even fiancé. No, that's fornication. Baka may ini-entertain kang unbeliever
And you call it romantic evangelism. No, kapatid, that's unequal yoking with an unbeliever na sooner or later madidiscipline ka and you're on the verge of apostasy. Kung may Lord's Day ka na nililiban kahit hindi ito acts of mercy, piety, and necessity, hindi ito pass muna, pass. Bawi na lang next week. No, you are violating the Sabbath rest of God in the New Covenant. And we of course respond, mahirap pa lang New Covenant, no, Pastor? Akala ko ba mas madali? Mas intensified ngayon ang New Covenant dahil ang mga privileges sa New Covenant, it exposes sin more horribly because of what it done to our suffering servant. But take heart, mga kapatid, ang mataas na standard ng law ay sweetly complied by the gospel of Christ. And now we can live as believers with the Spirit of God capable of killing that sin. Alam niyo ba si Kristo na kaya niyang labanan ng kasalanan hindi dahil ginamit niya yung kanyang essence as the second person of the Trinity? No. Nilabanan niya yung kasalanan by the power of Spirit. At yung Spirit na yun yung sinabi ng Panginoon, pinadala niya sa atin. In other words, ang Panginoon, sinagot na niya ang lahat ng kasalanan natin. Kahit tayo ay mga thieves, kahit tayo mga murderers, slanderers, or even fornicators and adulterers, sinagot na yan ng gospel, but at the same time, God has given us the Spirit para labanan ang mga ito. Kung ikaw ay bisita namin, wala kang substitutionary atonement. Wala kang pag-asa kundi sumpa ng Diyos. Gusto ko yung sinabi ni R.C. Sproul, kung wala daw ang substitutionary work or yung atonement sa Israel, ang famous na favorite nilang naririnig ng Israelita ay magiging ganito. At isipin mo kung wala ka kay Kristo, wala kang katuwiran niya, ito ang dapat sa'yo. Sabi ni R.C. Sproul, may the Lord curse you and abandon you. May the Lord keep you in darkness and give you only judgment without grace. May the Lord turn His back upon you and remove His peace from you forever. Ito ang kapalit ng walang atonement. Ito ang kapalit ng walang Kristo. Pero kung may Kristo ka, anong sasabihin natin? May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. Nakita ninyo, walang nasa middle ground. Napaka-positibo nung isa. Mangmang lang ang tatanggi nito. Kaya mga anak namin dito, si Kristo ay namatay sa mga makasalanan, kasama kayo dito. Sa mga batang katulad nyo nagkakasala, huwag yung isipin na bata ka pa. Walang bata pagdating sa kasalanan. Papunta ka ng impyerno dahil sa kasalanan mo, liban na lamang meron kang kahalili for your transgression. Sabi ng Resurrection Sunday, Christ is the Lord. Christ is vindicated. And thirdly, quickly lang, fully innocent to complete the work of salvation. The prophet used unbelievable images to describe the silence of the servant in the face of the most atrocious suffering ever leveled upon any human being. Gusto ko ganitong makita nyo sa verses 7 to 9. Yung 7 to 9 na yan, dapat ma-shock tayo. Kasi kung ma-shock tayo dun sa una, pinatay siya, dapat dito ma-shock tayo, hindi yung word na pagpatay. Ang nakaka-shock sa verse 9 ay yung word na He opened not His mouth. He reviled not again, or yung He was silent. Bakit? Alam mo kahit gaano ka ka-godly, meron at merong pantapat sa'yo na sitwasyon na magre-reklamo ka. Kahit gaano ka kabanal at kalapit sa Diyos, lahat ng tao sa Biblia ganyan. Si Isaiah, remarkable and amazing description. To the point, ang mga Israelita, nireject nila ang Isaiah 53 because primarily of verses 7 to 9. They cannot accept yung aming Savior, He will be oppressed, He will be afflicted, yet He opened not His mouth. Akala ko ba champion namin to? Sinong pumapasok sa isip nyo whenever you hear affliction and oppression? Exodus, Egypt. Pero anong ginawa nila? Na-miss lang nila yung sibuyas.
Sabi niya, buti pa doon may onions. Di baling kami pinahihirapan, pero ibalik mo kami doon. Nagreklamo kagad sila. Verse 7, like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep, then before its shearers, he's silent. So he opened not his mouth. So, nung inoppress ito, hindi pwedeng Israel to, kundi ito yung suffering servant. Yan nasabi ng 1 Peter 2:23, when he was reviled, he reviled not again. Then sa verse 8, by oppression and judgment, he was taken away. As for his generation, who considered that he was cut off out of the land of living. Imagine mo, yung kanyang pagiging silent, na dinala pa siya sa kamatayan. Tapos verse 9, unfair. He made his grave with the wicked and with the rich man in his death. Grabing injustice to, pero hindi siya nagreklamo. Nilagay daw siya kasama ng mga politiko, mga rich men, na mga masasama, doon sa hukay. Verse 9, he had done no violence and there was no deceit in his mouth. He made sure not to sin kahit siya ay ma-oppress. In other words, the servant did not just suffer. He suffered silently, willingly, and he even expressed his love for his murderers. This is unbelievable. And that's the point. Christ was so willing to save us that he gave up his even his natural human response to suffering just to make sure he completes his work of redemption. Let me just say this quickly. One of the most beautiful yet underappreciated elements ng sacrifice ni Christ ay yung kanyang willing silence. Hindi nyo ba alam na mas tumitingkad ito? Kasi ang expectation ng Israel ay isang savior na palaban. Isang savior na military leader magsasubjugate sa kanyang mga enemies. Kung last week nakita natin na serious yung servant para na tinanggihan niya yung anumang anesthesia, yung vinegar, habang nasa cross para hindi niya maramdaman to. Tinanggihan niya para yung full blow ng wrath maramdaman niya. Dito, ang ginawa naman niya, wala siya ni isang reklamong pinakawalan. Si Moses, the meekest man on earth, notable ang complaint ng Israel, pero sa sobrang galit niya, hinataw niya. Yung bato na sabi ng Diyos, just speak to the rock. Anong sabi ng Bible? Sa Numbers 20, because you did not believe me, sabi ni Yahweh, to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, you shall not bring this assembly into the land. Na wala ang kanyang privilege. Job 3 verses 1 to 2. Di ba sabi, Job did not sin with his lips. What happened sa verses 1 to 2? He cursed the day of his birth. Parang translation nito, kung sumpa na niya yung buhay niya at lahat-lahat. Remember this, opening one's mouth is sometimes a sign of courage, because Bonhoeffer said to fail to speak against evil is to speak for it. It is true that by the grace of God, we should learn to muster all the courage para i-proclaim ang katotohanan with boldness. But the gospel is not always about opening our mouth. Part of the gospel and our servant is the silencing of our mouths. Not because we are cowardly, but because it is the most Christ-like act sometimes. Mas madali minsan magbukas ng bibig kaysa maging silent. Mas madali para sa ating pigilan ng raging spirit, and desire to speak our case rather than choose to suffer persecution and discomfort. Dito ang suffering servant ay nakikilala by being silent when God was punishing him for the sins of others. Siya hindi nagreklamo sa Diyos at sa iba, knowing na ito'y kamay ng Diyos. Sa isang popular Jewish website, merong article, Why Jews Don't Believe in Jesus. Isang reason nila, Jesus doesn't embody the personal qualification of the Messiah, and one of those Messiah qualification is this. Yung na-crucify daw yung Messiah, it makes God so much less. So much less. So attack sa pagka-Diyos yung pagiging tao niya na parang siya ay nanahimik pa. Challenge, choose rather to be disadvantaged and even oppressed if the alternative is the path of sin, because that is what your Savior did. Mga kapatid, ang pagsasalita o yung paglaban natin, it has a place in our Christian life. But when the Lord is dealing with us, let us not complain.
Malaki ang temptation sa atin na ipaglaban ang ating karapatan. Di natin maiwasang i-address, na i-address ng passage na ito ang ating mga bibig, yung silence natin. But also, this speaks to us, there is also injustice in the life of faith. Nangyari kay Christ. Kung ikaw ay pinipersecute ngayon dahil sa iyong pagiging tapat sa katuruan ng Diyos, we can't escape it. I want to encourage you. Those persecution, those oppression, those slander, those everything that you experience, the Bible is telling us, ang Panginoon ay nasa side mo if you are being persecuted because of the truth. Isa sa natutunan ko kay Joel Beakey is that this passage is the best way to handle those persecutions and criticisms. That the Lord Jesus, when He was going to that cross, He was just like a lamb going to the slaughterhouse, but silent. Alam nyo, si Rembrandt, kilala siyang Christian painter, pero nag-paint siya ng Raising of the Cross. At alam nyo anong pinaint niya? He painted himself as one of those who crucified the Lord, saying na, eto yung nangyari sa first century, yet I was there. I was part of those people na nag-crucify sa Lord. What would be your response to this beautiful Savior? Let us pray. Father, we thank you sa aming katutunan sa challenge na nakuha namin from this passage. Indeed, Lord, marvelous ang Christian gospel. Help us, Lord. Forgive us sa maraming beses that we fail to you sa inyong salita. We failed sa aming task of having this spirit of substitutionary atonement, and also sa pinakitang pag-ibig ng Panginoon sa amin. Thank you, Lord, na meron kaming Savior na pinuntahan ng lahat ng ganong extent for this. Have mercy upon us at tulungan nyo kami na mamuhay ayon sa mga katotohanan na ito. We thank you, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen.